basahin po natin ito. Grabe itong pamilya ng mga travelers to eh. Oh, travelers. Sana all. Basahin po natin ha. The netizen asked the lavish lifestyle of Congressman Omar Duterte ang iyang mga babae, yung mga babae daw niya, travel abroad, if possible, Omar Duterte got 160 girls. Oy, grabe mga babae ito ah. Oh, 160 girls equals to 160 branches he owned of 7-Eleven. Omar Duterte become billionaire at young age without di ko mabasa to without educational attainment. Dapat imbestigahan po ito si Omar Duterte kasi magkano na lang naman yung sahod ng kongresista? Magkano po yung sahod ng kongresista? Wala naman siguro 500,000, di ba? Tapos imagine, magkakaroon ka ng 160 na 7-Eleven. Pangalan mo pa. Di ka nahiya, Omar Duterte. Imbestigahan po, silipin po ito ng ating gobyerno. Lahat po ng pera ng taong bayan, bawiin po dapat sa mga politikong ito. Dapat po bawiin sa mga politikong ito. Kaya po ako, yung nangyari po sa ibang bansa na pinagbabasag yung properties ng mga politiko, agree po ako doon. Pero wag po nating lalahati ng mga politiko. Kung sino lang po yung magnanakaw, dapat sana ganun din mangyari dito sa atin. Kaya nga lang, sa bandang huli, Pilipinas din pong mahihirapan kung gagawin natin yun. Bakit po? Although iniisip ko na maganda yun sa mga politiko na talagang ganun yung trato natin sa kanila. Kaya nga lang, tayo din po magsasuffer eh. Diba? Yung pag nangyari yun, yung mga namumuhunan sa ating bansa, aalis. Oh, lalayas na. Wala nang babalik. Diba? Oh. Pag ang gobyerno napatalsik, gobyerno ng Pilipinas napatalsik, kasi idadamay talaga yan eh. Ang mangyayari, wala nang mamumuno sa bansa, sasakupin na po tayo ng China. Yun yung gusto ng mga DDS. China po yung mamumuno na sa atin. Dito, masasakop na tayo. Papayag po ba kayo? Lahat ng bilihin, magmamahal na. Papayag po ba kayo? Eh di, ayahay po yung nasa bundok. Maraming pagkain eh. Diba? Grabe to. At ang daming babae di umano ni Omar Duterte. Oh, play po natin ito. Kaya alam, may music to eh. Oh, ayan. Panoorin nyo na lang. Oh, sana all. Sana all. Oh, Omar Duterte, girlfriend. Cozy up in Japan. Sana all. Pa-Japan, travel vlogger din pala to. Parang si Sara Duterte. Ibang klase pala yung pamilya nito. Sana all. Humingiwi kasi Umar eh, no? Kita niyo yan? Pasarap buhay lang sa ibang bansa. Oh, kumusta yung dabangin nyo dyan na sabing Duterte lang malakas? Oh, sana all. Selfie lang sa ibang bansa. Pasarap buhay. Oh, Jenny Duterte flexes newly elected congressman husband Omar Duterte. Okay, tuloy natin. Ayan o. Sarap buhay nila, no? Ano to? Omar Duterte takes new Japanese girlfriend to Samal, Davao. Oh, may Japanese girlfriend pa. Oh. Ang tanong, kanino kayang pera yung ginagastos nila dyan? Sarili kaya nilang pera? O pera po natin? Grabe. Oh. Sana all. Oy. Grabe no, sarap buhay no. O pa-flex pa ng mga alahas ano. Pero yung mga dabawin nyo, binabaha. Oh, may mga bags pa oh. Oh, grabe, mamahalin yan. Oh, ano to, Japan, China? Japan yata. Oh, kita nyo yan? Kita nyo yan? Nakita nyo ba sila na lumusong sa baha? Siyempre, wala. Oo, kayo lang daw mga dabawin nyo. Oo, mga DDS na dabawin nyo, mag-swimming daw kayo sa baha. Ha? Wala namang pakialam sa inyo si
mga Duterte. Importante sa kanila, makapag-travel, maging masarap yung buhay. Okay, tanyo yan? Pa-travel-travel lang. Oh. Makapag-travel lang, okay na sa kanila yan. Eh, kayo, kung mamamatay kayo sa baha ng mga DDS kayo, dyan sa Davao, ay bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Importante, nagpakatanga kayo sa kanila. Yun lang naman eh. Diba, masama ba? Masama ba magpakatanga? Eh, hindi naman. O, diba? So, anyway, ito yung isunod natin mga pre. Ito kasi, basahin po natin ito. Oh. Erwin, kasama din ba siya sa investigasyon? Iimbestigahan nyo? Oh, ito ACT-CIS party list kasama sa list ng mga flood control contractor ayon kay Magalong. Ayan syempre, dinadamay po nila si Erwin Tulfo. Ako wala naman po akong kinakampihan sa dalawa. Okay, wala po akong kinakampihan sa dalawa. Pero, kung sakali mang totoo ito, na inaakusa po kay Erwin Tulfo, babatikusin po natin. Pagsisigawan po natin na talagang pagnanakaw yung ginagawa nila kung totoo yung sinasabi ni Magalong. Diba? Dito kay Erwin Tulfo. Kasi dinadamay po yung ACT-CIS party list, diba? Sabi ko nga, doon po tayo sa mali. Hindi po tayo doon sa tao. O kung sino man yung tao na yun, na mga iniidolo natin, pag sila po'y nagkamali, ay hindi rin po pwede na konsintihin natin, di ba? Pero, dapat, kasi inakusahan mo si Erwin Tulfo, dapat si Magalong maglabas din po ng ebidensya na, eto, talagang kasabwat yan. Di palakpakan natin si Magalong kung ganun. Diba? Papalakpakan ka namin kung talagang totoo yung mga sinasabi mo kasi syempre, ang kailangan po ng mga Pilipino, ebidensya po. Yun po yung gusto nating makita. Okay? Sana po, pag nagsalita tayo, may ebidensya. At then, dun pa lang, hahanga tayo sa taong ito. Diba? Pero kung laway-laway lang naman yung kapital, mahirap po yan. Mahirap po. Pero sana, no, mapatunayan po ni Magalong yung kanyang akusasyon laban dito kay Erwin Tulfo or sa ACT-CIS party list, di ba? So, yun lang naman mga pre. Pero, yun nga, no, at magbigay po tayo ng reaksyon dito sa House Quad Committee recommends crimes against humanity case versus Duterte. O, yan. Panoorin po natin ito mga pre. Lower House adopting the recommendation of the Quad Committee that criminal complaints be filed against former President Rodrigo Duterte and two of his closest allies. Balikan po natin si Digong. It says they should be charged with crimes against humanity for extrajudicial killings during the bloody drug war. Paige Javier reports. The House Quad Committee has recommended the filing of charges against former President Rodrigo Duterte in connection with the thousands of extrajudicial killings during his administration's war on drugs. Quadcom lead chairperson Robert Ace Barber said the recommendation is part of its 43-page progress report compiled from 13 hearings of the mega panel. The progress report includes established facts, evidence and recommendations for remedial legislations on EJKs, illegal drugs, illegal Philippine offshore gaming operators, and transactions involving local government units in relation to these unlawful activities. The mega panel said there is enough evidence to charge the former president for violation of Republic Act No. 9851 or the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, genocide, and other crimes against humanity. Yan, yabang ni Digong. The investigations. Pero alam niyo ba mga pre, ito si Digong, kung tatanungin tayo, deserve po ba ni Digong na nililitis po siya ngayon dun sa ICC? Para sa akin po, yes. Kasi marami na po siyang pag-amin na merong double death squad, tinuro pa nga si Bato. Diba na kasama yan, death squad yan. Diba? May mga pag-amin pa na hinulog niya sa helicopter. Diba? Marami, niyayabang niya at niyayabang niya yung kanyang mga di umano'y pagpapatay. Oh. Kasi sila patay. Patay. Ayun gusto nila eh. Diba? At eto na. Sa lahat po na naging presidente, si Digong lang yung kakaiba. Pag upo ni Digong, marami nang namatay na mga inosente. Kahit mga minor de edad, pinapatay. Diba? Pinapatay po. Namamatay. Diba? Tapos, sasabihin ng laban. Kinaliman ng baril ngayon.
Tapos sabi pa ng pulis, tumakbo kasi nag-drive ng motor eh. Eh yung pala yung batang yun, hindi naman pala marunong mag-drive ng motor. Doon palang wala na. Oo, kawawa naman. At sana po ang pamilyang namatayan po sa panahon ni Digong, magsama-sama po sana ng lahat, no? Para po ipaglaban yung kanilang mahal sa buhay na wala na po sa kanila. Kawawa naman po. 'Di ba? Kasi buhay po ng tao ito mahalaga. Hindi po basta-basta na paglalaruan lang. Hindi natin pwedeng sabihin na addict naman yan, pwede, dapat mamatay. Eh marami po kasing inosenteng namamatay. 'Di ba? O, si Digong ngayon, pagpalagay natin si Digong. Di umano yung pamilya niya protector sa mga pulburo na yan. So, pag protector ka, anong ibig sabihin nun? Posible po na ikaw din ay nagpupulburon. Si Kiti-Kiti, week and bake. Ano pa yung binulgar? Na mga chocolate na yan. Pag nandun sila sa ibang bansa, di ba may mga ganon? Ano ibig sabihin nun? Grabe kayo. Wala talaga kayo sa katinuan. Kaya ako po yung tatanungin, itong nangyari po kay Digong, yung investigasyon dito, kulang pa po eh. Alam mo, ang yabang pa nila eh. Ang yabang pa po nila ngayon. Diba, lalo po silang yumabang. Si Sara Duterte, ginagaya-gaya yung tatay, kahit hindi naman bagay sa kanya. Si Basti, ganun din, ginagaya yung tatay. Diba? Idol na idol nila yung tatay nilang mayabang. Diba? Idol na idol po. Tapos, si Duterte, pabago-bago ng statement, sabing wala akong pera. Wala daw siyang pera. Tapos biglang inamin sa hearing, meron pa siyang 5 billion. 5 billion. 5 billion yun, di ba? Diyan pa lang masasabi na nating sinungaling talaga. Wala daw siyang pamasahe pero may 5 billion pala. Anong tawag doon? Di ba? Pagsisinungaling po sa taong bayan. Siyempre, sila yung nasa kapangyarihan. Di kayo lulukuhin lang nila yung taong bayan. Kasi sanay na po sila eh. Brought to light a harrowing narrative of abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Abuse of power po talaga yung ginawa ni Digong. Hindi na po dumadaan sa due process. Diba? Pag trip nila, patayin mo yan. May reward pa. Anong sabi ni Bongo? Wala po akong alam na may reward. Wala po akong sinabing ganun. Pero nung nabalikan yung luma niyang video, siya mismo din yung umamin. So anong nangyari? Kalaban mo yung sarili mo, Bongo. Kaya dapat si Bongo po mapanagot din kasi ang kapal din po ng mukha nito. Diba? Makapal po yung mukha. Isa po ito sa pahirap sa ating bansa. Ito si Bongo. Dahil ito po ay kampo ng mga Duterte. Hampon po ng mga Duterte. So sana po, no, ang ating gobyerno ay bilisan na po yung investigasyon. Tulungan na po yung ICC. Diba? Pabilisin po yung investigasyon. Ayaw po natin na mabagal. Gusto po sana natin tuloy-tuloy at mabilis. Diba? Nakakaumay na eh. Puro na lang investigasyon eh. Hindi nyo ba kaya yung mga taong magnanakaw? Kayanin nyo. Ayaw nga sa posisyon eh. Diba? So, anyway, yun lang naman yung aking reaction dito sa video na to. Maraming salamat po sa sumuporta po sa ating YouTube channel. Siyempre, bago po tayo magtapos sa ating reaction na ngayon, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. At siyempre, may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan. Sa mga bago nating subscribers dyan, ako maraming salamat po. Tayo po magpapaalam na muna pansamantala. Ingat po kayong lahat at magandang ano ba dyan sa inyo gabi? Anong gabi? Bayan? Ayun, paalam na po. Paalam.